Kapagod na talaga. Dumami na kasi yung baka namin eh. Yung usapan na 700 per ship, hindi na nasunod. Kasi dati 2 ship lang kami. 2 ship, magmi-milking sa umaga, out na ng mga 10, then gabi pa uli ang milking only namin, 6 hanggang 10 ulit. So maghapon, nakakalabas pa kami. Nung time na pagpasok nitong 2024, yun pala yung may pinagdadaanan na tong company namin na financial. Nagulat kami, parang ang daming nagbago dito na sistema. Basta napakarami, hindi ko na isa-isahin sa inyo. Pero yung isa sa pinakang iniinda ng mga kasama ko, at even ako, nung sinabi ni boss na 3 shift na daw kami. So sabi namin, kung 3 shift tapos ganang kadami yung baka, anong oras na kami makakauwi? Tapos kung patutulungin pa kami dun sa magtatanggal ng taklob ng pakain. So sabi niya, hindi, babawasan yung baka, gagawin daw 700. So sabi namin, kung 700, maaga tayo matatapos, tapos 3 shift. So putol-putol yung pasok natin. Every 4 hours, milking, 4 hours na uwi, 4 hours milking, 4 hours na uwi. Ang problema, pag sumusobra na kami ngayon sa oras, hindi na binabayaran. So kapag may trouble, halimbawa nadapa yung baka, or halimbawa may problema, may error sa machine, so dagdag oras yun. Minsan naabot kami ng 5-6 na oras. Nung minsan nga madaling araw na nakauwi itong mga kasama ko, day off ko, alas 3 na daw sila ng madaling araw nakauwi. So 1 oras na lang natulog, gigising na ulit, magmi-milking na naman. So wala namang problema kung babayaran. Ang problema nga, yun nga, hindi na binabayaran. So isa yun sa mga pagbabago dito. Unlike before talaga, nung unang mga taon, pangalawang taon namin dito. So pagpasok nga nung ito nga, parang nangyari, nadamay kami doon sa pinagdadaanan nitong company. Pero gaya nga nung madalas ko sinasabi sa inyo, kapag iisipin ko pa yung mga negative, oy wala, masisiraan tayo ng loob. Ang sasabihin lang ng iba dyan na nanonood, Brad, balita, mapapatismis na naman tayo. Kala ko hapon pa tayo ang session natin eh. A few moments later. Napakwento lang ako kay Herbert at napag-usapan namin yung tax filing. Kasi sa Monday is tax filing na. So sabi ko sa kanya, kaysa bumayad siya, panoorin niya yung vlog ko. At the same time, isinend ko sa kanya yung link kung saan siya pwedeng mag-tax filing. Yun yung imagine, babayad ka pa ng $50. Yung iba, $100 pa nga doon yung pa-file ng tax eh. Kasi ako lang po yung nagpapile ng tax ko. And yung mga ilang malalapit sa atin na may tiwala, nagpapapile ng tax sa akin, hindi naman po ako naniningil. Yung iba, sabi ko nga sa kanila, kung gusto nyo magpa-estimate, ito, pakita ko sa inyo. Pero kung gusto nyo kumuha ng second opinion, mag-try kayo sa iba. Kaya lang ang nangyari, nagpa-file sila ng tax sa iba. Tapos yung estimate ko at yung nakuha din nila doon sa ibang kausap nila na nagpa-file sila ng tax, parehas lang din, sabi nga nila. Sana sa inyo na lang pala ako nagpa-file ng tax, parehas lang din, nagbayad pa ako. Sabi nilang ganun. Iba naman, nagpapamerienda, ganun. So wala nang problema. Tinuturuan ko naman yung iba, sabi ko sa kanila, sila na yung mag-file ng tax nila para makasave sila, madali lang naman eh. Well anyway, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung iisipin ko pa yung mga negative na nangyayari dito, yung mga hindi maganda. Actually, isa pa lang yan, 2 sa mga negative na nangyayari ngayon dito. Sabi ko, baliwalain ko na lang kasi marami naman tayong mga kaibigan dito na may mga ganun din ang pinagdadaanan. Marami ditong mga naaabuso, yung mga may binabatukan pa nga ng employer. Hindi naman ganito dito. Tsaka isa pa, alam nyo naman, kung nakatuto kayo dito sa channel natin, na may mga bagay tayo nakukuha dito ng libre, kagaya ng karne, ground beef, mga gulay, minsan nagbibigay ng egg. Tsaka kahit pa paano dito naman, nakakakilos tayo ng gamay na natin. Kahit pa paano na may mga ganitong hindi nababayarang oras, dito naman, alam na natin yung bawat kilos natin. Tsaka malapit lang, mura naman ang bahay. Sabi nga nung mga kaibigan ko ng mga matatagal na dito, mga citizen na, tsaga-tsaga lang Perds. Tiis-tiis lang. Lahat ng paghihirap mo, yung pagtitiis mo, yung mga bagay na sakripisyo mo, yung kagaya niya na kahit na may mga ganyang pangyayari, tinitiis mo. May kapalit yan na maganda in the future. Kasi ang pakikinggan ko po, yung mga viewers, mga nag-subscriber natin na nagko-comment, inaabuso ka na pala dyan, ganito ganan, ba't hindi ka pa umalis, maghanap ka na lumipat. Madali lang po kasing sabihin niya sa inyo.
Kung kagaya po namin, may inaantay na po kaming application ng PR. So ba't pa po kami aalis dito? And yung iba naman, kaya nagtsatsaga, wala silang application ng PR. So wala silang choice kaysa maghanap sila ng panibagong LMIA na pahirapan na nga ngayon makakuha. Can you imagine, may inaantay tayong application and then magpapalipat-lipat pa tayo. So mas lalo lamang gugulo. May mga magagandang bagay din naman kami tinitingnan dito, kaya kami nananatili at nag-i-stay dito. Dahil kung pagpo-focus talaga kami doon sa mga negative na mga nangyayari, wala, lalo lamang gugulo eh. Kaya nga yung mga comment na sasabihin nila na hindi pala binabayaran yung overtime nyo, yung mga sobrang oras nga daw, pagod na pala yung pasok ninyo, ba't nagtitiis pa kayo dyan? Hindi nyo po mauunawaan hanggat wala po kayo sa sitwasyon namin. Napakarami ko na rin nagawa na vlog about do sa mga victim of abuse dito na mga kababayan natin, na mga nagsasabi sa akin ng mga pinagdadaanan nila dito, yung mga bagong dating pa lang, 3 months, 6 months pa lang, merong yung mga kontrata nila hindi daw nasunod, pinaglilinis ng bahay ng employer which is hindi na kasama sa kontrata, merong mga overtime na hindi binabayaran, may physical abuse, may sexual abuse, merong yung minumura nga sila ng harapan tapos isinesend sa akin yung video, tapos yung nagbabasag pa sa harapan nila. So napakarami ko na pong mga encounter dito at mga nakausap na ilan nating kababayan, kaya kung ikukumpara ko yung sarili ko sa mga pinagdaanan nila, mas maayos-ayos pa rin naman dito. Yung mga nabanggit ko nung nakaraan, sabi ko nga po sa inyo, di po ba, kung kayo matagal na dito sa channel ko at lagi kayo nakasubaybay, na may offer sa amin doon sa Chilliwack, may offer sa amin doon na dairy farm din. So sabi nga nung iba, bakit hindi nyo pa tinanggap yun? Mas mataas yung rate per hour, tapos libre yung bahay. Kasi nga po, di po ba nabanggit ko na to, kaysa magpalipat-lipat pa kami, antayin na lang namin yung resulta ng aming application ng permanent residency. Pero dati, madalas, sinasabi ko nga po doon sa mga kababayan natin, ang ina-advise ko, kung kayo ay inaabuso ng employer at wala namang chance na ma-PR kayo dyan sa occupation ninyo, dyan sa employer ninyo, try nyo na lang mag-apply ng vulnerable open work permit, para kung open work permit na kayo, makapagtrabaho kayo sa ibang employer, makuha nyo yung trabaho na gusto nyo. Just make sure lang na yung makukuha nyo yung trabaho is may pathway to PR. Or kung halimbawa naman yung abuse medyo kumbaga kaya pang pag-usapan, napakaliit na bagay at may chance naman kayong ma-PR dyan, tiis-tiis na lang muna. Pero syempre kung sexual abuse, kung nananakit yung employer or yung mga bagay talaga na hindi nakatanggap-tanggap, yun nga, mag-apply na lang kayo ng vulnerable open work permit, i-gather nyo lahat yung mga evidence na magpapatunay na kayo ina-abuse, or kung may chance na makahanap kayo ng LMIA sa ibang employer, maghanap na lang po kayo. Hindi ko din kasi masisi yung ibang kababayan natin na nagtitiis kahit na may konting pang-aabuso, yung mga halimbawa sobrang oras nila hindi na binabayaran, hindi binabayaran yung holiday, may pinagagawa na wala doon sa kontrata, kasi yung ibang employer naman kahit na ganon is supportive sila pagdating sa inyong application ng permanent residency. Meron naman po kasi mga employer na napakababait, talagang halos ituring kayo parang pamilya, kapatid, kamag-anak, parang gano'n na kayong ituring. Yun nga lang, sa pagtsatsaga nyo naman diyan sa trabaho ninyo, pag stay nyo diyan, nauubos yung panahon ninyo, wala naman chance na kayo ay ma-PR. So parang baliwala din yung inyong pagtitiis pag stay diyan. Kaya yung iba, kahit sa kabila ng mabait yung employer na natagpuan nila, lumilipat pa rin kasi ang habol nga nila ma-PR. Kasi kahit na anong bait ng employer ninyo, kung wala kayong chance ma-PR at nagbago yung mga policy dito, malaki yung chance na mapauwi pa din kayo. So sayang lang naman yung in-stay nyo dyan sa employer ninyo. Kaya yung mga nabanggit ko nung mga nakaraang vlog ko na sinasabi ko sa inyo na nag-decide na lang ako na mag-stay dito. Kasi totoo naman yung mga sinabi ko. Wala pong mali doon sa mga sinabi ko. Sinabi ko sa inyo na napaka-supportive ni boss. At kapag kausap ko naman si boss is mabait. Mabait naman sa akin. Kinukumusta yung family ko. Lagi naman siya nagtatanong, Ferds, kumusta na yung application mo ng PR mo? At sabi ko nga po sa inyo, wala akong naging problema dyan sa pagpapapirma nung aking nag-apply ng PR, nung aking nagbakasyon. Kasi may mga nakausap pa din ako dati na, sir, magbabakasyon ako. Ayaw magbigay ng employer ko nung valid ID niya para makapagbakasyon ako. Sir, mag-a-apply sana ako ng PR. Ayaw pumirma ng employer ko. So imagine, dun pa lang po, may kukumpara ko na kahit papano na okay pa naman to.
Pagpasok lang talaga ng 2024, dun nagbago ang lahat. Kasi nung una, sabi ko nga po sa inyo, pag sumusobra yung oras namin, bayad po. Kaya yung kung napanood nyo yung vlog ko na nag 2 million views, yung dairy farmer salary in Canada, totoo po yun. May evidence po ako kasi kino-collect ko po lahat, nakasave po lahat sa akin yung aking pay stub, yung payslip ko, nakasave po lahat sa akin yan. Sabi ko nga sa inyo, lahat yung pinakita ko sa inyo na sahod namin dito ay totoo po yun. But then pagpasok ng 2024, yun na. Yung mga extra hours namin, kaya nga iniiwasan na namin magka-trouble. Yun nga lang, ang nangyari, ito na. Lahat parang nagmamadali na. So, siyempre, ayaw na namin lumagpas dun sa oras na dapat matapos na kami. Hindi kagaya dati na parang, hinay-hinay lang, linisan natin ng maayos, kumbaga, gawin natin ng tama. Ang problema ngayon, lahat nagmamadali na kasi nga, gustong matapos yung shift dahil yun lang yung oras na bayad. So, parang hindi nakagaya talaga dati. And you will get what you paid for. Parang ganun na yung nangyayaring sistema dito. Lahat nagmamadali nang umuwi kasi nga, hindi naman bayad at magpahinga na lang kami. Yun nga lang talaga kapag nagkaroon kami ng trouble, may nadapang baka, nagka-error yung machine, humaba yung oras, so wala na kami itutulog, maya babalik na naman kami. Imagine, putol-putol yung oras ng pasok, putol-putol yung oras ng tulog. Mas gugustuhin ko pa yung 12 oras na mula umaga hanggang gabi, kahit mabutin pa ako ng hanggang alas 10, basta't yung tulog ko is tuloy-tuloy. Or kahit magdamag ako naka-duty kinabukasan, maghapon akong tulog, yung mga ganun po ba. Pero yung putol-putol na tulog, na parang makakatulog ka lang ng 1 oras, tapos maya o 2 oras, tapos maya maswerte na maka 1 oras. Kasi pag uwi, kumakain pa kami. Minsan, di ka naman kagad makatulog. Kung kailan papasok, saka kaantukin. Kaya medyo hindi na maganda sa pakiramdam. Pero gaya nga nasabi ko, kaya po kami nag-decide na mag-stay dito kasi nga may inaantay po kaming application. Ngayon, yung iba naman, kaya nag-alisan, gaya nga ng pinakita ko noong nakaraan, di po ba, ang dami ng bakanting kwarto, kaya ilan na lang kami dito. And do sa mga nagtatanong kung mag-hire pa ba si boss, hindi po namin alam. Pero yung dalawang naiwan na ibang lahi, yung Mexican, sabi nga namin, pinag-uusapan namin, baka hindi namin sure, baka sumunod do sa 2 umalis. So pag yun ang nangyari, possible talaga kulang na kami sa tao. Kasi ngayon, kinumpres yung tao, so yung mga anak ni boss na lang ang nagpapakain. Tapos yung dating nagpapakain na Mexican, yun na yung ipinatulong sa amin dito sa Milking. Kaya hindi natin alam, sabi nga namin, pag itong 2 pa ang umalis at sumunod doon sa mga kasama nila na lumipat, baka mamaya ini-encourage sa sila na, lipat na rin kayo dito kasi wala naman silang mga application na inaantay. So doon kami magkukulang. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung meron po, sasabihan ko po kayo. Sa ngayon po talaga, wala po. So hanggang dito na lang guys. At okay, magpapahinga na rin. May pasok pa ako mamaya. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.